Magandang gabi po. Magalang na bati ni Alexus. Pasensya na, sarado ng tindahan namin. Wika ng matanda. Sir, nasiraan po kasi kami ng sasakyan. May malapit po ba ditong paupahan? Paliwanag ni Alexus. Hindi sumagot ang matanda. Nagpalipat-lipat lang ang tingin nito sa aming dalawa. Malayo pang mga paupahan dito. Pero halika kayo dito sa bahay namin at mukhang nilalamok na yung asawa mo. Wika ng matanda. Binuksan at pinapapasok kami sa loob ng gate. Lumapit si Alexos sa akin at kinabig ako sa bewang. Halika na asawa ko. Pabulong na sabi nito at may pilyong ngiti. Hindi ko magawang tumutol dahil baka makita kami ng matanda. Hindi ako binitawan ni Alexos hanggang sa makarating kami sa loob. Namangha ako sa loob ng bahay. Napakasimple lang ng loob pero napakalinis at magandang pagkakadisenyo. Magandang gabi po. Bati ko sa matandang babae na nadatnan namin sa loob ng bahay. Ngumiti ito sa amin. Mukha siyang mabait. Siya daw si Nanay Mirna at Tatay Delphine daw ang pangalan ng matandang lalaki. Napansin ko kaagad na napakaraming kandila sa loob. Yung malalaki at magaganda ang design ng mga kandila kagaya ng mga nakikita sa malalaking mall. Paninda namin yan, ani Nanay Mirna nang mapansin niyang manghang-mangha akong pinagmamasdan ng mga kandila. Kayo rin po yung gumagawa? Tanong ko sa kanya, tumango ito't ngumiti. Halina kayo't kumain na muna. Boses na matandang lalaki na nagbukas ng gate sa amin kanina. Huwag na po, nakakahiya naman, pinatuloy niyo na nga kami. Nahiya kong sabi. Huwag kayong mag-alala, sisingilin ko naman kayo bukas. Ani Tatay Delphine. Bigla ko nilingon si Alexus. May bayad naman pala eh. Halika na Alexus, huwag ka nang mahiya. Excited kong yaya dito. Naiiling at nahihiyang napatingin si Alexus kay Tatay Delphine. Tumawa naman ang matanda. Biro lang, huwag kayong mag-alala ditong unang beses na may nanghingi ng tulong sa amin. Daanan kasi ng mga turista tong lugar namin. Wika ng matandang lalaki. Matapos namin kumain ay ako na nagugas ng pinggan. Pinatuloy nila kami sa isang bakanting silid na may sariling banyo na rin. Pagpasok namin sa kwarto ay nakaramdam ako ng pagkailang nang kami lang ni Alexos sa loob. Wala namang ibang furniture doon na pwedeng higaan kundi ang isang kama. Napatitig ako sa kama. Kaya ko bang matulog na katabi siya? Nilingon ko si Alexos na ngayon ay nakangiting pinagmamasdan kung paano ko nag-alalang nakatingin sa kama. Matulog ka sa sahig, sabi ko kagad sa kanya. Umupo ka, anito. Hindi ko siya pinansin, bagkus ay dire-diretso lang ako sa paghila ng maleta ko. Umupo ka, lilinisin ko yung sugat mo, anito. Oo nga pala, may gasgas nga ang tuhod ko dahil nadapa ako kanina. Hindi naman yung kalakihan pero may mga namuong dugo. Kaya ko na to, nurse ako, tanggi ko. Mas alam ko to, doktor ako, ganting tugon niya sa akin. Hawak na nito ang medical kit na kinuha niya mula sa kanyang gym bag. Naupo ako sa kama, lumuhod siya sa harap ko at sinimulang linisin at tagyan ng ointment ang gasgas. Sa halip na sakit ang maramdaman ay parang katakot-takot na boltahe ng kuryente ang gumapang sa aking buong katawan dahil sa paghawak niya sa aking tuhod at binti. Ilang minuto pa ay mukhang tapos na si Alexus pero hindi pa rin to umaalis sa pagkakaluhod. Tapos ka na ba? Inip kong tanong nang mukhang wala pa yata tong balak na umalis sa harapan ko. Puting-puti ang bestida mo pero bakit itim na panty ang sinuot mo? Tanong nito sa akin. Nalagi ang mga mata ko sa sinabi niya. Buong akala ko'y sincere siyang nag-aalala sa sugat ko. Yun pala ay busy siya sa pamboboso. Mahina tong natawa nang makitang naging reaksyon ko, lalo nang mamula ako. Kunwari ka pang concern. Namboboso ka lang pala. Sinipa ko siya pero mabilis siyang nakailag. Hinawakan pa nitong paa ko na subukan ko siyang sipain ulit. Hindi ko na kailangang bosohan ka. Nakita ko ng lahat yan. Nakatawang sabi nito. Muli na naman akong pinamulahan. Hindi pa ako nakakabawi nang tumayo ito, sabay hubad ng pangitaas niyang damit sa aking harapan. Jessa, POV. Anong ginagawa mo? Kinakabahan kong tanong. Oo nga't nakita ko ng buong katawan ni Alexus nung lasing siya pero iba pa rin kapag hubad to at gising. Tapos walang kakurap-kurap na nakatitig sa akin ng mga abs niya. Ang mga mata niya. Magsha-shower. Anit at binuksan ang kanyang gym bag.
Kinuha sa loob ang isang towel at pinatong sa kanyang balikat. Huminto ito at pilyang tumingin sa akin. Kung gusto mo, sumabay ka na sa akin para tipid sa tubig. Para hindi naman nakakaya sa may-ari ng bahay. Inirapan ko siya. No thanks, hindi ako maliligo. Para hindi mo ko gapangin mamaya. Amoy kimchi na to. Sagot ko habang binubuksan ng aking maleta para maghanap ng damit na pantulog. Okay lang sa akin, kahit 3 araw ka hindi maligo. Ani Alexis pumasok na to sa banyo. Narinig ko ang pag-click ng pintuan ng banyo. Marahan kong sinulyapan ang nakasarang pintuan at nang masiguro kong nasa loob na nga si Alexis ay nagbuga ako ng malakas na hininga. Saka pa lang ako nakahinga ng maluwag. Kifi, kalma. Nagpapanggap lang naman ako na deadma sa akin ng mga panglalandi ni Alexus. Pero ang totoo, kanina pa nagwawalang aking kaluluwa na makita kong pumuputok nitong mga abs. Pakiramdam ko nga ay kanina pang humiwalay ang maharot kong kaluluwa at sumunod to sa banyo para panooring maligo si Alexus. Napatingin ako muli sa kama, magkatabi kaming natutulog dito mamaya. May kung ano akong naramdamang hindi ko maintindihan. Basta ibinulong ko sa aking sarili na, hindi ka kinikilig, Jessa. Korek, hindi ako kinikilig. Kinakabahan lang ako. Parang bumagsak ang pangako nang lumabas si Alexis na tanging towel lang ang nakatakip sa kanyang bewang pababa. Nakita ko na yung mga abs na yon, pero iba talaga kapag gising at buhay na buhay. At si Felix mukhang nag-take a nap yata kaninang umaga dahil gising na gising pa rin ito ngayon kahit gabi na. Hindi ka ba nagagapuhan sa akin? Para ako nagising nang marinig ang boses ni Alexus. Ha? Ayaw mo kasing tumingin sa mukha ko. Ano bang tinitingnan mo sa baba? Pilyong ngiting binato nito sa akin sabay tingin sa towel niyang nakatapis sa kanya. Wala akong maisagot kaya inirapan ko na lang siya. Tumayo ako bitbit ang mga inihanda kong panligo. Maliligo ka ba? Tanong nito. Obvious ba? Sagot ko na hindi siya nililingon. Sumabay ka na lang sana sa akin kanina, ani Alexus. Hindi ko alam kung nagbibiro lang siya o nilalandi na naman ako. Kaya sinagot ko na lang to. Ayoko, baka mautot ako. Di narinig mo. Wika ako sabay sara ng pintuan ng banyo. Dinaan ko na lang sa birong mga pasaring ni Alexus upang itagong kabang nararamdaman ko. Ipinalangin ko na lang na sana ay tulog na ito paglabas ko ng banyo. Dito na rin ako nagbihis ng pantulog bago lumabas. Paglabas ko ng banyo ay gising pa rin ito at parang inaabangan talaga ako. May suot itong lightweight sky pajama pero walang suot na pang itaas. Ay, magkakasala na naman ang mga mata ko nito. Bakit gising ka pa? Nakataas ang kilay kong tanong siya. Hindi kasi ako minom ng gatas sa bahay kanina. Gusto ko nang dumidi. Malawak ang ngiting ginawa ni Alexus. Natigilan ako sa sinabi niya. Ako dati nagbabato ng joke na yon pero bakit parang ako tong naputukan ngayon? Joke lang. Nabasa yung sugat mo. Lalagyan ko lang ulit ng ointment. Akin na, ako nang gagawa. Inilahad kong aking kamay at binigay naman niya yung sa akin. Mabilis kong in-apply sa tuhod kong ang ointment at habang nakamasigdang si Alexus. Nang matapos ako ay binalik ko na ulit sa kanya. Lumapit ako sa malaking kandilang nasa malaking glass jar sa ibabaw ng coffee table na isang di pa ang layo sa kama. Anong ginagawa mo? Takang tanong ni Alexus. Hindi ba, sabi ni Nanay Mirna, sindihin daw ang kandila kung gusto nating mailaw tayo sa gabi. Para tipid sa kuryente. Hindi ako sanay na matulog ng madilim. Natatakot ako. Paliwanag ko't sinindihan ng malaking kandilang ubod ng ganda. Nakakapanghinayang na gamitin to. Ang ganda-ganda, matutunaw lang. Ang bango. Napasinghap ako ng maamoy ang mabangong scent ng kandila. Mapapasarap ang tulog ko nito. Wala sa sariling nasabi ko. I doubt it. Narinig kong sabi ni Alexus. Ha? Nilingon ko siya. Hindi naman to sumagot at mukhang hihiga na sa kama. Napahinto ito nang ihagis kong isang unan sa gitna ng kama. Hati tayo sa kama. Bawal ang lumampas sa linya. Wika ko. Kumunot ang noo ni Alexus na tumingin sa akin. Hindi ko na hinintay ang sagot niya at kaagad akong humiga sa kama patalikod sa kanya. Pumasok ako sa kumot at nagtalakbong. Maya-maya pa'y naramdaman ko nang humiga si Alexus. Hindi ko alam kung paano makakatulog kung alam kong katabi kong lalaking ilang taon kong pinapangarap. Oo nga, tinitiis ko siya pero nandun pa rin naman ang pagtingin ko sa kanya kaya ganito na lang ang epekto sa akin ng katabi ko siya.
Nagpanggap ako nakatulog agad. Naninigas ang buong katawan ko para huwag kumilos. Pinakiramdaman ko si Alexus. Kanina lang ay pabaling-baling to sa pagkakahiga pero ngayon ay hindi na to kumikilos. Malamang nakatulog na to. Sa tansya ko ay mahigit 1 oras na bago ako nakaramdam ng pamimigat ng talukap ng aking mga mata. At tuluyan na nga akong nakatulog. Malalim na ang aking tulog nang maramdaman kong may mainit na hininga na gumagapang sa aking leeg dahilan para magising ako. Pagmulat ko ay nakita ko si Alexus na nakasubsob sa aking leeg at nararamdaman kong mainit nitong mga labi na humahalik sa aking balat. Nararamdaman ko rin ang mainit na palad na humahaplos sa aking dibdib. Nakasuksok na sa loob ng aking kamay nito. Alexus? Usal ko. Pinoproseso ko pa kung totoo ba ito o nananaginip lang ako. Tugon nito na tuloy-tuloy lang sa ginagawa. Tinulak ko siya ngunit napakabigat niya. Kapag tinutulak ko siya ay mas lalo pa tong nagsusumiksik sa aking leeg. Alexus, ano bang? Naputol lang sasabihin ko nang siilin niya ako ng halik sa labi. Ni hindi ko magawang magprotesta dahil sa pagkagulat. Dilat na dilat ang aking mga mata dahil bukod sa pagkabigla hindi ko alam kung ano ang gagawin. Unti-unting umangat ang mukha ni Alexus at masuyong tumingin sa akin. Pagkuway bumulong sa tapat ng aking tenga. I wanna make you mine tonight. Nangilabot ang aking buong katawan nang maramdaman kong hininga niya sa aking tenga. Inalis nito ang kanyang bibig sa tapat ng aking tenga at muling tumitig sa aking mga mata na ngayon ay namimilog pa rin dahil sa pagkagulat. Dahil sa liwanag na nagmumula sa kandila ay naaninag kong malalim nitong tingin at pagnanasa sa kanyang mga mata. Nanigas ang buong katawan at muli niyang sakupin ang aking mga labi. Marahan niyang inangkin ang aking ibabang labi at pagkuway sinimsim niya ito. Nakapikit sa Alexus habang hinihigop pa niyang aking ibabang labi. Samantalang ako naman ay dilat na dilat pa rin dahil hindi ako makapaniwala na minumukbang na niya agad ako. Hindi ganitong ini-expect kong unang halik na ibibigay niya sa akin. Pero dahil si Alexus naman ito, ay hindi na ako magrereklamo. Kaso mahirapan naman ako sa aking pwesto dahil 2 unan ko kaya medyo masakit sa batok. Habang patuloy niya akong hinahalikan, ay pasimple kong hinilang unan mula sa aking ulot sa inihagis upang maging komportable na ako ng tuluyan. Alexus! Tulirong sabi ko nang makitang katangahang ginawa ko. Natigilan si Alexus sa kanyang ginagawa nang marinig niyang nag-aalalang boses ko. Saktong pagmulat nito ay biglang lumiwanag sa sulok ng kwarto. Sabay kaming napalingon sa pinanggalingan ng liwanag. Shit! Malakas na nasabi ni Alexus nang makita namin ang unan na inihagis ko'y tumama pala sa kandila at mabilis tong nagliyab. Dali-dali kaming tumayo. Mas nauna ako kay Alexus na lumapit sa nagliliyab na unan. Hindi ko to mahawakan dahil nag-aapoy na to. Nagpahanik ako. Kaya mabilis kong sinipang unan para mailayo sa kandila. Pagsipa ko'y aksidenteng nasipa ko rin ng kandila kaya bumagsak to sa sahig. Natulala na ako sa sobrang takot at hindi ko na lang alam ang gagawin. Nakita ko na lang na inihagis ni Alexus ang isang basang towel sa ibabaw na nag-aapoy na unan. Mabilis na naapuhap ang apoy dahil doon. Binuksan ni Alexus ang ilaw sa loob ng silid. Samantalang nakaupo na rin ako sa sahig. Nakahinga ako ng maluwag at ganun pa man ay ninenervyos pa rin ako dahil sa takot na nararamdaman ko. Sa puko ang aking dibdib na walang tigil sa pagkabog habang habol ko pa rin ang aking hininga. Nakatayo sa harapan ko si Alexus na nakaboxer na lang habang nakapamewang ang kaliwang kamay at ang isang kamay naman ay nakasabunot sa buhok. Nakatingin ito sa akin na parang hindi makapaniwala sa nangyari. Really, Jessa? Frustrated na sabi nito. Hindi ko naman sinasadya eh. Kasalanan mo kasi minamanyak mo ko. Paninisi ko sa kanya. Totoo naman kasi na hindi na ako nakapag-isip ng tama kanina dahil sa bilis ng mga pangyayari. Gisingin ba naman niya ako na pinipisil ng daddy ko? Paano pa kaya ako makakapag-isip ng tuwid noon? Nang mawala ng apoy, inilapitan ko ang unan. Sunog na ito ngunit hindi yun ang problema ngayon kung hindi ang wax na natapon sa sahig. Kumayat at ngayon ay natutuyo na. Yari pa naman sa kahoy ang sahig kaya madali itong sumiksik. Sinubukan kong gamitin ng towel para tanggalin ang wax ngunit hindi gumana. Tinangala ko si Alexus. Paano na to? Nag-aalala kong tanong. Tumalikod si Alexus at pumasok sa banyo. Maya-maya pa may dala na itong hair blower. Try mo to para madaling matunaw. Sinaksak niya ito sa outlet at inabot sa akin.
Pagkabukas ko ay mabilis ko din tong pinatay dahil napakaingay ng tunog nito. Hindi pwede, baka magising sila. Wika ako sa mahinang boses. Napahilot si Alexos sa kanyang sentido, talatang nai-stress na rin ito sa mga nangyayari. Nakita ko nagsusuot na ito ng pajama at saka lumabas ng silid. Nagtataka ako kung saan siya pupunta. Maya-maya pinagbalik ito na may daladalang dalawang spatula. Umupo ito sa sahig sa mismong tapat ko. Inabot niya sa akin ng isa pang spatula. Magsimula ka ng kumayod ng sahig. Ramdam kong nagtitimping inis sa boses nito. Kinuha kong spatula, nainis din ako sa kanya. Siya pa itong may ganang magalit eh, may kasalanan din naman siya. Nagsimula na akong i-scrape ang wax. Maingat ang pagkayod ko para hindi magasgasan ng sahig. May 1 oras na kaming nagtatanggal ng wax at nangangalahati na rin kami. Napapahikab pa ako dahil sa antok. Kainis? Ang sarap sana ng tulog ko kung hindi lang nangyari to. Lihim kong sinulyapan si Alexis na seryoso sa pagkayod ng wax. Wala itong kaimik-imik at halatang iritable ang mukha. Siguradong sa akin siya naiinis. Kanino pa ba? Bakit parang ikaw pa tong galit? Parang kasalanan ko pa. Hindi ko na matiis na hindi pansinin ang kinikilos niya. Huminto ito sa pagkayod at tumingin sa akin. Kailan ko sinabing sinisisi kita? Halata talagang naiinis ang boses nito. Muli nitong ibinalik ang atensyon sa pagtanggal ng wax. Tumahimik na lang muna ako. Ilang sandali pa'y tinanong ko siyang muli. Bakit parang galit ka? Ako lang naman ang kasama mo ah. Hindi ko naman talaga sinasadya. Nagpanik lang ako kaya ako nasipay ang kandila. Patuloy lang ako sa pagpapaliwanag. Para lang akong tangang salita ng salita dahil hindi siya tumutugon. Obvious naman na binabaling ni Alexa sa pagkahid ang nararamdaman nito. Ilang minuto ko siyang lihim na pinapanood. Nagsisisi na siguro siya na isinama pa ako. Siya naman kasi itong nagpumilit na isama ako eh. Sabihin mo na kung galit ka sa akin. Sinisimangutan mo ako. Muli ako nagsalita pagkaraan ng ilang minutong puno ng katahimikan sa pagitan naming dalawa. Hindi mo na kasi dapat ako sinama. Mahina at nakanguso kong sabi. Ibinaba ni Alexis ang spatula at matiim na tumingin sa akin. Bigla akong kinabahan sa tingin nito dahil mukhang sisermonan na niya ako. Luke, paano hindi ako mabubwisit? Tingnan mo nga ako anong ginagawa natin ngayon. 3:00 na ng madaling araw but we're still scraping this stupid floor. Sobrang sakit ng puson ko dahil nabitin ako. Madaling araw na pero nagkakayod pa rin ako ng sahig. Ikaw dapat ang kinakayod ko sa mga oras na ito kung hindi dahil sa lintik na kandilang yan. Hindi ko napaghandaan ang mga sinabi nito. Bigla tuloy ako nagsisi dahil sa pangungulit ko. Hindi na pala dapat ako nagsalita. Tumahimik na lang ako at baka ko anong mali na naman ang aking masabi. Malay ko bang masakit pala sa mga lalaking mabitin? Mag-aalasin ko na ng umaga nang matapos kami. Hindi namin kayang tanggalin lahat ng wax dahil sumiksik ang iba sa mga singit-singit ng kahoy. Hanggang dito na lang ang magagawa natin. Babayaran ko na lang sila sa nasira natin. Ani Alexis at saka tumayo. Nilahat nitong kanyang kamay sa akin. Tara na, matulog na tayo. Ani to. Inabot ko ang kanyang kamay upang mabilis akong makatayo. Hindi na ako nagdalawang isip pa dahil antok na talaga ako at gustong gusto ko nang matulog. Humiga agad ako sa kama at pumasok sa kumot. Biglang dumilim dahil pinatay ni Alexis ang ilaw. Wala na akong pake kahit na madilim pa, basta gusto ko nang matulog. Humiga na rin si Alexis sa kama. Alam kong pagod na rin ito dahil kanina pa siya humihikab. Mula sa aking likuran ay naramdaman kong yumakap na sa aking bewang. Sa sobrang antok at pagod ko hindi ko na nagawang magprotesta pa. Pakiramdam ko nga ay mas mapapabilis pang makatulog ako dahil sa init ng yakap niya. Hindi ko na malayan na nakatulog na nga ako sa ganong posisyon. Tanghali na nang magising ako. Bago pa man ako magising ay naayos na ni Alexis lahat ng problema. Nakausap na niyang matatanda tungkol sa aksidenteng nangyari kagabi. Hindi naman nagalit ang mag-asawa dahil binayaran na lang sila ni Alexis ng malaking halaga. Yung sasakyan naman niya ay namatayan lang pala ng baterya at kinargahan na rin, kaya pwede na ulit itong gamitin. Bago kami umalis ay pinag-almusal na muna nila kami. Alexis, akin ang cellphone ko please. Pakiusap ko sa kanya habang naglalakad kami patungo sa kanyang sasakyan. Wala namang kahirap-hirap na inabot niya ito sa akin. Mabuti na lang at binigay niya at hindi na namin kailangan mag-away pa para ibalik niya lang ito sa akin. Na-unblock ko ng personal number ko dyan sa cellphone mo kaya huwag mo na ulit akong ibablock. Nito, hindi ko siya sinagot. Sa halip may iba akong naisabihin sa kanya.
Pwede bang dumiretso na lang tayo sa Liliw? Gusto kong mabakasyon kasama si Moira. Pakiusap ko habang ini-start ng sasakyan. Tumingin to sa akin. Dadalhin kita sa Liliw pero wag na wag kang sasama sa kahit na sinong lalaking ipapakilala sa'yo ni Mommy. Hindi naman ako nagpunta doon para sa lalaki, no? Gusto ko lang magbakasyon kasamang best friend ko. Good. Anito't pinasibat na ang sasakyan. Sobrang haba ng biyahe namin. Hindi ko alam kung saan kumukuha ng energy si Alexis para makapag-drive ng ganung katagal. Samantalang buong biyahe tulog na naman ako. Kahit pati nanghali na akong gising kaninang umaga. Pahapon na nang makarating kami sa Liliw. Yung akala kong simpleng farm lang hindi pala ganun kasimple. Hasyenda naman pala to kung tutuusin. At ang bahay nila, mansyon pala't napakarami ng mga kasambahay sa loob. Ang sabi ni Moira, mas marami pa raw ang nagtatrabaho sa farm. Bukas ay ipapasyal nila ako para makitang maliit na community sa loob kung saan maraming pamilya ang naninirahan at nagtatrabaho. Bukas na lang daw nila ako ipapasyal dahil malapit ng dumilim. Pagkarating namin kanina'y sinalubong na kaagad ako ni Moira at hindi na kami naghiwalay kaya hindi ko na alam kung nasaan si Alexus. Inihatid agad ako ni Moira sa magiging kwarto ko. Wow! Ang ganda naman dito, Moira. Grabe, guest room palang bongga na. Namamangha akong sabi habang minamasdan ng kabuuan ng silid. Pasensya na kung nag-alala kayo. Nasiraan kami ng sasakyan. Walang signal kagabi kaya hindi na kami nakatawag ng taxi or Uber. Patuloy ko. Anong walang signal? Tumawag kagabi sa Alexus para sabihin umagahin na kayo. Gusto mo na daw magpahinga dahil napagod ka sobra sa trabaho. Ha? Hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Moira. So, ginugood time lang pala ako ni Alexus nang sabihin nitong hindi kami makakatawag ng taxi dahil sa walang signal. Bigla tuloy akong may naalala. Hoy, kahapon, bakit hindi mo ko dinaanan sa ospital ha? Ang ganda-ganda pa naman ng usapan natin na isasabay niyo ako sa sakyan niyo. Nakataas ang kilay kong tanong sa kanya. Hindi ba sabi ko, traffic nga? On the way na nga kami para sunduin ka pero tumawag si Alexus. Sabi niya may banggaan daw malapit sa ospital kaya sobrang traffic. Mabuti nga siya na to nagpresentang ipag-drive ka kahit wala siyang balak na magpunta dito. Anong traffic at banggaan ang pinagsasabi ni Alexus? Nasa ospital din kaya ako kahapon pero wala naman ako nabalitaang ganun. Dahil kung meron man, dapat nasa group chat na namin kaagad yon para warningan ng mga kasamahang uuwi o papasok sa trabaho. Ayaw ko man pero parang gusto ko na talagang magduda dito kay Alexus. Pero ang malanghel na si Alexus ay imposibleng gumawa ng kalokohan. Bigla akong may naalala. Moira, tapatin mo nga ako. Ano ba talagang ugali niyang si Alexus? Hindi ba sabi ko sa'yo, pilyo yang si Alexus? Iba kasi yung pagkakaintindi ko sa pilyo eh. Parang cute ang dating. Anong level bang kapilyuhan yan? Tumingin si Moira sa akin pag kuway tumawa. Yung tipong halos mabaliw ang asawa ko dahil sa mga kalokohan niya. Ani Moira. Ano? Noong una ko siyang makilala sobrang weird niyan. Kapag masaya kami, bigla niya nagsiseryoso. Kapag sobrang seryoso naman ang nangyayari sa paligid, saka naman niya nakangiti. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Moira. Don't worry, hindi yan nangangagat. Mas lalong nalaki ang mga mata ko. Lumakas ang tawa ni Moira na makitang aking reaksyon. Huwag kang mag-alala, Bes. Sobrang bait niyan si Alexus. Kung alam mo lang, siya ang umalalay sa akin ng mga panahong lugmok na lugmok ako. Kaya parang tunay na kapatid na talagang turing ko sa kanya. Seryosong sabi ni Moira. Pero sabi niya hindi ko pa raw siya kilala. Huwag kang mag-alala, hindi lang ikaw. Kahit na kapatid at mga magulang niya, hirap hulaan ang nasa isip niyan. Yung asawa ko masungit lang yon pero sunod-sunuran yun sa mga magulang niya. Si Alexus malaanghel nga ang dating pero kahit ama nila, hindi siya kayang pasunurin. Salaysay ni Moira. Tahimik lang ako na iniintindi ang mga sinasabi ni Moira. Bakit sabi niya, hindi ko pa raw siya kilala kung sino talaga siya. Biglang ngumiti si Moira at namimilog ang mga mata. Siguro ang mas tamang tanong ay kung sino ba talaga sila. Ano? Hindi ko gets. Pinalapit niya ako sa kanya at agad naman akong sumunod. Bumulong si Moira sa akin na makalapit ako. Hindi ba nasabi ko sa'yo na baliw sa akin ang asawa ko? Mahinang sabi nito. Marahan akong tumangot naghintay sa mga sasabihin pa nito. Patuloy sa pagbulong si Moira. Kinuwento sa akin ng pinakamatandang kasambahay nila dito. Na ang biyanan kong si Don Arturo, obsessed daw kay Mommy Monica. Simula daw nung makilala hindi na daw nilubayan hanggat hindi sila tuluyang napapangasawa.
Sobrang hina ng pagkakasabi ni Moira, pero detalyado. Marites na marites lang ang dating. Talaga? Nalaki ang aking mga mata at napatakip ako ng bibig dahil sa tsismis na nasagap. Nakangiting tumatango si Moira na parang kinukumpirma ang sinabi. Tumitig ito sa akin habang nalalaki ang mga mata at humahaba pang nguso para sa susunod na tsismis na ibubulong. Kung si Don Arturo at si Douglas ay parehong na-obsess sa babae, kadugo nila si Alexus. Kaya humanda ka. Susunod ka na.